naman tayo guys, we'll be having another second emotion. Pangatlo ka na, Mima. Nakakadami-dami ka na ha. Pero kasi ang ganda ng mga topic mo ngayon. So, ikaw yung nafupukusan ko ngayon guys. As you can see guys, naka-flash sa screen natin yung criminology graduate daw who was chasing just a cellphone thief. Tapos was mobbed and killed. Oh my God. February 20. Ngayon lang sa mga hindi nakakapanood guys, this is very reliable. So please watch and comment. Grabe sa Davao, no? Davao ba to? So let's watch this na lang para mas alam natin. Go Mima, kaya mo na yan. I'll support you. So it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon, bibigyan natin ng special content and also pasasalamat na din po sa ating PCSO dahil nga po sa malaking tulong na ibinigay nila sa aking kababayan. So, you know, naging viral itong kababayan natin from Northern Samar, especially taga Las Navas yan. Alam nyo, sa mga matagal na sa akin nakakapanood, si Mima Alicia ay taga Northern Samar. So, alam ko, kapitbahay lang pala kita, ng Northern Samar, Katarman, Bubon, diba? Pambuhan, San Roque, Lauang, Katubig, Las Navas, kasi I've been there. Palapag, yan, Simura, Kalumutan, yan. Alam natin yan kasi si Mima Alicia nga ay taga Northern Samar. And na-shock ako nung nakita ko itong balitang to. Yan, parang ano siya 5 days ago since nung pinost ng babae yung patungkol nga po sa pananak sa pambubugbog dito nga po sa isang criminology graduate student na gusto naman po maghanap buhay dito sa Kamaynilaan. Alam niyo kung ano yung dito, hindi sa Davao. Kasi itong taong to, hindi ko man siya personally kakilala, pero yung mga kakilala ko sa Northern Samar, kilala naman siya. Napakabuti pala nito, mapagbiro, joker, mapagmahal sa pamilya. So, sabi ko, hala, kababayan namin to. Northern Samar, Las Navas, malapit lang yan sa Dalakit, sa Katarman. Tapos na nakita ko itong balitang to, sabi ko, grabe talaga, no? Ang hirap talaga kapag nakikipaglaban ka ng patas. Imagine syempre, wala din naman ako sa katayuan ng lalaki. Ang kwento, hinablot yung cellphone niya ng isang magnanakaw. And then, ang nangyari, nung hinablot yung cellphone niya ng isang magnanakaw, syempre, I don't know kung wala na talaga siyang choice, kailangan niyang habulin kasi mahirap mo yung pera, sa totoo lang mga minamahal. Sobrang hirap ng pera. Mahirap kitain, tapos syempre, ano yung magiging communication niya? Wala tayo sa posisyon niya. Madami nagsasabi, dapat sana pinabayaan mo na lang. Madami nagsasabi ganon. Pero kung ako yung nasa sitwasyon niya, na parang nandito tayo sa Manila, magkatrabaho, makikipagsapalaran, tapos yung only communication ko sa aking pamilya is yung cellphone na yun. Nandoon yung documents ko, paano ko ma-receive yung email kung nakapasok ako sa trabaho. Diba? Wala talaga akong choice, kundi habulin din. Kung ako yung nasa sitwasyon ni Kuya, naiintindihan ko. Now, nung hinabol ni Kuya, yung magnanakaw pumasok sa isang bahay. Tapos nung pumasok siya sa isang bahay, syempre, ano yun, di ba? Bawal din yun sa batas yung papasok ka sa isang bahay. Trespassing. Ngayon, siya pa yung nakasuhan. Kasi pumasok siya sa isang bahay, syempre, yung purpose niya para habulin yung nagnakaw. Ang hindi niya alam nung nandoon na sa loob ng bahay niya, doon siya pinagbubugbog. Doon yung tropa, pinagbubugbog siya. Ngayon, tumalon siya from second floor. Tumalon siya sa second floor. Tapos, nung nasa ilalim, doon siya binugbog. Inay-speak pa. Talagang nakakainis. Kasi nyo ito yung pinakapangit. Ang daming taong nakapanood ng video. Ang daming kumuha ng video. Iyak ako mga minaman. Sige, Mima. Utang ina, ang daming kumuha ng video. Wala man lang tumulong. Diba? Siyempre nakakaano kasi natin yan kababayan natin. Diyan pa lang, 'di ba? Diyan pa lang nakikita mo na talaga kung sino yung may mga pusong vlogger, 'di ba? Ganyan 'Di ba natatouch si Mima Alicia kaya yan talaga the reason why I really love her. Ang ganda ng ano mo diyan, Mima.
Ganda ng ano mo dyan, ha? Di ba? Pang artista. Ang point niya dito, ang dami-dami palang nakapanood, ang dami, wala man lang tumulong. Diyos ko, I was not able to watch the news, pero based sa story ni Mima, which I will confirm later, which I think is believable, diba, sa ngayon. Grabe, no? Diyos ko, my God. Di pwede kasing, she has a really strong point there na, of course, kung nag-apply ka ng trabaho, and phone mo yun yung, ano mo, yun yung parang panghahawakan mo, in order for you to get the work or the job, of course, you'll chase talaga after ng magnanakaw. Hindi pwedeng, hahayaan mo na lang, di ba? Sige, Mima, patuloy mo lang. Yung Dortehanon, di ba? Mm-hmm. Ang dami mga nandyan, wala man lang tumulong. My God. Pangina ninyo, sana yung pamilya ninyo, makakain kayo ng mais, makatulog kayo. And doon naman siya nanaksak ng ice pick. Ngayon, nahuli naman siya. Ang problema, mayroong isang kapitan na sinasabi na huwag na lang daw na mag-bail kasi gawa nga daw po ng hindi naman daw registered voters. Tangina mo. Ano? Naiinis ako sa'yo. Pakabobo mo na Aalamin nga natin yan. Grabe naman yung kapitan na yun, no? Dahil hindi registered voter, ito, Diyos ko, alamin pa natin. Sak na nga yung kalugaran mo, okay lang sa'yo. Ang tadong po kinangina. Grabe. Diba? Anyway, salamat dito kay Mel Robles. Kahit nga din ako, naiiyak ako. Tingnan nyo, tumulong si Sir Mel, yung PCSO, dito nga po sa pamilya, oh my God. sa pamilya ng lalaking sinaksak ng ice pick. Yan, tumulong si Mel Robles. Alam mo, Sir Mel, nakasama ka na namin. Sobrang bait talaga yan ni Sir Mel. Sobrang bait. Tingnan nyo din to, Northern Summer News. Yan, sobrang bait talaga ni Sir Mel. Nakakalungkot lang talagang walang internet, Mima. May mga taong lumalaban ng patas. Lumalaban ng patas. Tapos, grabe. Ganito, di ba? Ang hirap, no? Pag lumalaban ka ng patas, lagi kang nagiging dehado. Ang unfair na... Yes, that's so unfair. But that doesn't really mean na you have to jive with the flow. Kasi unang-una, hindi naman kaparehas yung maging tadhana nyo, yung mga taong namamayagpag ngayon, di ba? So sad kasi nakakaramdam ang ibang tao ng ganon. Especially dito sa, alam mo, sobrang sakit nung sa loob nung mama. I think yung mama isipin, sana ako na lang. Pero, if life is fair, actually life is fair naman eh. Nasa iyo na lang talaga yan eh. Kung how can you make your life better. Nagkataon lang na malas lang talaga si Sir. Kasi ang pagkakamali doon sa scenario, yung nasa surrounding, sa environment, di ba? Una, wala man lang tumulong sa kanya, na-speak pa siya, tama ba? At ikalawa, yung kapitan na hindi naman registered voter daw. That's so invalid. That's so unbelievable. Diyos ko, mga kapitan. Pag nakita-kita ko tong kapitan na to, Diyos ko. Tatanungin ko lang naman, ang OA yung mag-isip So, I am so, sad and thankful kasi Mima Alicia just brought this up. Diba? Special niya daw to eh. Special matter. But thank you so much sa PCSO. Of course, Ferdinand Marcos, PBBM. I'm not pro BBM, I'm pro government, guys. But the mere fact na gumagawa at maraming mga nagagawa si BBM, I would highly agree na efficient ang ating pangulo. Yes, ang binoto ko ay si Lene Robredo. Unfortunately, she was not having the torch yet for her way, to spark, to light. Tama ba? To get lit. Anyway,
Nakakasad naman to. Anyway, sige, Mima, konti na lang naman. Go, laban mo na yan. Ang mundo. Sobrang unfair. Kawawa talaga itong si Christian Ambon. So, nakikita niyo yung picture na yan. Yan, pakita ko sa inyo yung mga minamahal. Sir Mel, maraming salamat. Yan. Kahit sino may iyak. Actually, na-touch ako. Obviously. Na-touch ako mga minamahal. Siyempre, kababayan natin yan eh. Alam mo, hindi pa ako mother. Okay, wait lang. Thank you, Mima. I think tapos ka na naman na. It's my moment. Agawin mo parang ang ganda mo na naman dyan. Oh, perfect ka talaga dyan. Anywhere. Kahit anong side, napakaganda mo talaga. Guys, to tell you seriously, hindi pa naman ako mama. Charis. Yes, pero I would feel and I would empathize dun sa mother ni Sir. Diba? Grabe yung luha. Ang sakit nun. Sobrang sakit nun. I would really feel what she's feeling until now. Ang mas masakit, parang, criminology siya, diba? Hindi pa siya nakakapag-give back. Aminin naman natin, that's the reality. And it's for example, me, I already graduated from certain course, and then it's my dream to work, with the line of what I graduated of. Diba? Parang, it's fulfilling na you can give something. First salary mo, bigay mo sa magulang mo. No? Kung ako, siguro, habang namamatay ako, ang sakit, grabing sakit sa pakiramdam na iniisip ko. Di pa ako nakakabigay. Tapos, nagiging perwisyo pa ako sa family ko. Dahil nga, siyempre, magagastos pa for my medication. So, para siguro hindi na lang, magpakamatay na lang, or tapusin ko na lang din yung buhay ko. Some other people would think that way. Pero, sobrang sakit nun, promise. Syempre, tayo, di ba, sa college natin, may mga dramatization tayong ginagawa, nagpo-portray tayo ng mga characters. Sometimes, if you really put yourself dun sa character, yun yung napifeel mo eh. I was once had the character na, I need to commit suicide dun sa part na yun. Kasi, I was just like, parang hopeless, which I really don't recommend dun sa mga, lang naman yun it's happening in reality, pero I'm not encouraging everyone na gawin yun. Diyos ko, dami pa, a lot of things to do. Diba, ako nga personally, we have a lot of problems, pero sayang time niya na sana yun eh. Isipin mo, the happiness that the family was feeling after graduation or during the graduation, that was very fulfilling. Diba? Tapos nagkaroon ng chance na makapunta ng Maynila to grab opportunity, and I was able to have siguro a good cellphone waiting as a center of communication. Tama si Mima Alicia, maybe may mga paparating na mga good news, tapos everything just was gone because of the incident. He was just looking for the cell phone. He was wrongfully entering the premise of other people na pinasukan nung nagnakaw ng phone niya, and doon na nangyari yung krimen, which is so sad, so hard to believe na it just happened, di ba? Thank God na meron tayong PCSO led by Sir Romel, tama ba? And then, of course, thank you very much, PBBM. Thank you, Mima. Kung wala ka, I would never have the chance to relate myself dito sa incident na ito. And hopefully, every one of us who would see this, do not lose hope. Give something sa inyong family for as long as you can. Napaka-seryoso ko. I really don't want to be this serious. My God. Thank you, Mima. And guys, follow nyo siya. Follow nyo ako, guys. Share. Kung natutuwa kayo. Kung hindi, share nyo pa rin. Gigigil ako sa inyo. Bye.